Si Lu Mingfei na isang binata, ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang babae na nagsasabing pumunta siya sa paliparan at hanapin ang CC line. Binigyan siya ng subway card at sinabihan na may subway sa paliparan kung saan kailangan niyang sumakay sa tren patungong Castle College. Pagdating sa paliparan, nagtanong si Mingfei sa isang gwardya kung nasaan ang CC line, ngunit hindi siya pinansin ng gwardya at iniisip na isa siyang pulubi. Napansin ni Mingfei na ganoon din ang pagtingin sa kanya ng ibang tao, at naisip niya na ang suot niya ay kahawig ng mga pulubi sa Amerika, kaya mas halata na galing siya sa China. Sa puntong nawawala na siya ng pag-asa ay lumapit sa kanya ang isang binata na nagpakilala bilang si Finger Von Frings. Sinabi ni Finger na papunta rin siya sa Castle College at alam niya ang daan. Pinangunahan ni Finger si Mingfei patungo sa subway at ikinwento na karaniwang inaabot ng 4 hanggang 5 taon para makapagtapos sa kolehiyo. Gayunpaman, dahil sa paulit-ulit na pagbagsak, nasa ika-8 taon na siya sa paaralan at isa siyang F-rank. Dagdag pa niya, ang tren ang tanging paraan para makarating sa kolehiyo. Habang naghihintay ng tren, biglang nagkaroon si Mingfei ng isang panaginip at nakita ang isang misteryosong binata na tinawag siyang kapatid. Bago pa niya makuha ang higit pang impormasyon, ginising siya ni Finger at sinabing paparating na ang tren. Kinailangan nilang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan sa isang gwardya sa pamamagitan ng pag-swipe sa kanilang ID card. Lumapit si Mingfei sa gwardya at nagpakilala. Sa gulat ng gwardya, napagtanto niya na si Mingfei ang bagong S-rank na tatanggapin sa paaralan. Nagulat din si Finger at sinabi na dapat ay sinundo si Mingfei ng eroplano sa halip na magtiis sa isang tren. Ipinaliwanag ng gwardya na kung nag-swipe lang si Mingfei ng kanyang card kanina, agad sanang dumating ang tren. Pagkatapos nilagay ni Mingfei ang kanyang card, biglang lumiwanag ang subway at inihayag ng sistema na paparating na ang tren. Dumating ito kaagad at sa pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Propesor Guderian. Sa loob ng tren, binigyan siya ng propesor ng isang confidential na form para pirmahan bago siya bigyan ng mas detalyadong impormasyon. Matapos niyang pirmahan ang form, ipinaliwanag kay Mingfei na ang paaralan ay nagtuturo tungkol sa mga dragon at kung paano sila patayin. Sa labas ng paaralan, naniniwala ang mga tao na ang mga dragon ay kathang-isip lamang, at ito rin ang paniniwala ni Mingfei. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng isa pang soul vision at muling nakita ang batang lalaki. Sinabi ng bata na lahat ng narinig niya ay totoo. Ikinwento ng bata na ang orihinal na ninuno ng mga dragon na si Raja, ang Black Emperor Nidhogg, ay napatay libo-libong taon na ang nakalipas sa sarili nitong trono. Natabunan ng yelo ang bundok, at ang mga lalaking pumatay sa dragon ay iniwan ang napakalaking bangkay nito sa tuktok ng bundok. Ang araw ng pagkamatay ng dragon ang naging hudyat ng tinatawag nilang New Age, at nagdiwang ang mga tao. Tinanong ni Mingfei ang bata kung kamag-anak ba niya ang dragon, ngunit itinanggi ito ng bata. Pagbalik sa kanyang normal na kalagayan, dumating si Masashi Toyama upang patunayan kay Mingfei na totoo ang mga dragon. Ipinakita nila sa kanya ang isang kaliskis ng dragon, ngunit hindi pa rin kumbinsido si Mingfei. Kaya't nagdesisyon silang ipakita sa kanya ang isang batang dragon na natagpuan noong taong 1776. Ang batang dragon ay matagal nang natutulog mula nang madiskubre ito. Habang papalapit si Mingfei sa dragon, bigla itong gumalaw. Habang sinusubukang makawala sa glass container, nabigo ang dragon at kalaunan ay bumalik sa kanyang pagtulog. Sinabi ng propesor na ang dugo ni Mingfei ang gumising sa dragon. Idinagdag niya na maswerte silang napalitan ang nano-container noong nakaraang taon, dahil kung hindi ay maaaring nagdulot ng matinding kapahamakan ang paglaya ng dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa kanilang destinasyon at formal na tinanggap ni Propesor Guderian si Mingfei sa Castle College. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ipinaliwanag ng propesor na batay sa kanilang pananaliksik, may mga natutulog na dragon na may mataas na antas sa buong China. Napansin ni Mingfei na walang mga estudyante sa paligid at nagtanong kung bakit. Bigla namang napagtanto ng propesor ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling sinabihan si Mingfei na magtago. Nakalimutan niya ngayon ay Liberty Day, kung saan ang mga estudyante ay karaniwang naglalaro ng war games. Dalawang grupo sa paaralan ang laging naglalaban sa war games, ang Lionheart Society na pinamumunuan ni Chu Zihang, at ang Union na pinamumunuan ni Cesar Gattuso. Biglang lumitaw ang mga estudyante mula sa magkabilang grupo at nagsimula ang sagupaan. Sa gitna ng labanan, tinamaan si Propesor Guderian at bumagsak sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, tanging ang mga lider ng dalawang grupo at tig-isang sniper ang natitira.
Nagpa siya sina Zihang at Caesar na maglaban sa isang one-on-one na labanan. Habang nagaganap ang laban, napansin ni Ming Fei na totoo ang lahat ng nangyayari. Nang muntik na siyang matamaan, sinagip siya ng isang dalaga na may pulang buhok na nagngangalang Nono, ang natitirang sniper. Inakala ni Ming Fei na patay na si Nono, kaya sa matinding galit, pinulot niya ang baril. Binaril niya sa ulo ang kalaban na sniper at pinaputukan sina Zihang at Caesar ng isang malakas na pagputok. Habang nalulungkot siya at iniisip ang pagkamatay ni Nono, tumunog ang isang tambuli. Agad na dumating ang mga medik at sinimulang gamutin ang lahat ng sugatan. Lumitaw ang isa pang propesor na si Manstein, at nagreklamo tungkol sa mahal na gastos sa pagkukumpuni. Habang naguguluhan pa rin si Ming Fei sa mga pangyayari, lumapit sa kanya si Guderian, na nagdulot sa kanya ng takot sa pag-aakalang isa siyang multo. Ngunit tiniyak ni Guderian sa kanya na buhay pa siya. Ipinaliwanag niya kay Ming Fei na ang mga bala na ginamit sa labanan ay may laman na nagdudulot ng panandaliang pagkawala ng malay. Isa-isa nang bumangon ang mga estudyante, at sinabi ni Professor Manstein na tatawagan niya si Principal Anju para itigil ang war games dahil sa magastos na pagkukumpuni. Sinabi ng principal na hayaan na lamang ang mga estudyante na gawin ang gusto nila, at tiniyak niyang sagot ng paaralan ang lahat ng gastusin sa mga nasira. Tinawag ni Anju si Ming Fei gamit ang telepono ni Manstein. Binati niya si Ming Fei sa pagdating sa paaralan at nagbiro tungkol sa pagtalo niya sa 2 S-rank na estudyante. Sinabi ni Anju na hindi siya nagulat dahil si Ming Fei ay isang S-rank junior student. Isiniwalat rin na si Zihang ay may purong dugo ng dragon, habang sina Caesar at Ming Fei ay mga may halong lahi. Matapos ang kanilang tawag, makikitang nag-uusap sina Anju at isa pang propesor na si Mans tungkol sa pangangailangang sanayin ang mga estudyante para maging handa sa labanan. Iginiit ni Mans na higit sa pagsasanay, ang kailangan nila ay isang henyo na may pambihirang kakayahan. Bagaman naniniwala silang malalakas sina Zihang at Caesar, unti-unti na rin nilang isinasaalang-alang si Ming Fei bilang isang may pambihirang kakayahan. Inilipat nila ang usapan sa operasyon sa burol na nakatakda sa susunod na araw. Binanggit ni Mans na handa na sina Ye Sheng at Aki na lumangoy sa tubig, ngunit kailangan nilang mag-ingat upang hindi magising ang dragon na natutulog sa ilalim. Sa kanilang paaralan, pagdating ni Ming Fei sa kanyang dormitoryo, natuklasan niyang magiging roommate niya si Finger. Inilibot ni Finger si Ming Fei sa campus at ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa mga kakayahan ng Yanling, na siyang nagiging susi sa paggamit ng mahika. Habang nag-e-ensayo, nawalan ng kontrol ang isang estudyante sa kanyang mahika at naglabas ng isang halimaw na gawa sa tubig. Buti na lamang at agad na tumulong ang isang propesor upang pigilan ang halimaw sa pagwawala. Napadpad si Ming Fei sa harap ng isang puno na kalahati ng mga dahon ay nalalagas habang ang kalahati ay maraming dahon. Ipinaliwanag ni Finger na may alamat tungkol kay Nidhogg, ang Black Dragon Emperor, na tinalo sa ilalim ng punong iyon. Ngayon, ang puno ay nagsisilbing sagisag ng kanilang paaralan. Habang nakatayo sila roon, dumating si Guderian at inutusan si Ming Fei na bumalik sa kanyang dormitoryo. Sa pagdating nila, ibinigay ni Guderian kay Ming Fei ang kanyang student ID. Ipinaliwanag din niya na sasailalim si Ming Fei sa 3E test kinabukasan. Kung siya ay bumagsak, papauwiin siya at buburahin ang lahat ng kanyang alaala tungkol sa paaralan. Sinabi ni Guderian na oras na para suriin ang kanyang bloodline. Kinuha niya ang isang recording box na naglalaman ng alingaw-ngaw ng sigaw ni Nidhogg, na kilala bilang ang Imperium Yanling. Pinatugtog ni Guderian ang tunog, umaasang magkakaroon ng reaksyon si Ming Fei, ngunit nanatili siyang walang nararamdaman at hindi nagbigay ng tugon. Inisip ni Guderian na posibleng pinipigilan ng mga Jins ni Ming Fei ang kanyang lahing dragon. Bigla siyang may naalala at nagmamadaling umalis nang hindi na ipapaliwanag ang kanyang iniisip kay Ming Fei. Matapos umalis ni Guderian, ipinakalat ni Finger sa School News Network ang balitang walang reaksyon si Ming Fei sa Imperium. Iminungkahi ni Finger na tutulungan niya si Ming Fei na mandaya para makapasa sa 3E test. Hindi nagtagal, nalaman ni Zihang at Caesar ang tungkol sa walang reaksyon ni Ming Fei sa Imperium. Tinawag naman ni Guderian si Manstein sa aklatan, at naghanap sila sa mga libro upang alamin ang posibleng dahilan ni Ming Fei. Natuklasan nila ang teorya na maaaring nagmula si Ming Fei sa lahi ng White Emperor na minsang humamon kay Nidhogg. Sa matinding labanan, natalo ang White Emperor sa kamay ng Black Emperor at ang lahat ng kanyang mga lahi ay inilibing kasama niya. Sinabi ni Manstein na kung may posibilidad na nagmula si Ming Fei sa lahi ng White Emperor, dapat siyang pag-aralan. Gayunpaman,
Tutol si Guderian at ayaw niyang maging eksperimento si Mingfei dahil isa itong mabuting bata. Sumang-ayon si Manstein na mananatiling lihim ang kanilang natuklasan hanggang matapos ni Mingfei ang 3E test. Sinabi niya na kung hindi makapasa si Mingfei, wala siyang magagawa kundi iulat ang kanilang nadiskubre. Tiniyak ni Manstein na sisiguraduhin niyang makakakuha si Mingfei ng maayos na pakikitungo. Pagsapit ng gabi, isang misteryosong tao ang nag-utos sa school's AI na si Norman na tiyaking magtatagumpay si Mingfei sa 3E test. Kinabukasan, dumating si Mingfei sa testing hall at naibigay na ni Finger sa kanya ang lahat ng sagot sa mga tanong. Ipinaliwanag ni Finger na magpapatugtog sila ng isang recording na magdadala sa kanila sa isang soul vision. Nagsimula na ang pagsusulit, at biglang nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang ibang mga estudyante. Napansin ni Mingfei na tanging siya at isang babae ang hindi naaapektuhan. Habang nagsusulat siya sa kanyang mga sagot, may bigla na namang pumasok sa kanyang isipan. Sa kanyang pangitain, muli niyang nakita ang batang lalaki at tinanong niya ang pangalan nito. Sinabi ng bata na siya ay si Lu Mingzi, na nagulat si Mingfei dahil parehas ito ng pangalan ng kanyang pinsan. Sinabi ni Mingzi na hindi katulad ni Mingfei ang karamihan, at ibinunyag din niya na si Mingfei ay nasa sarili niyang pangitain. Nagising si Mingfei at nakita si Nono sa harapan niya. Sinabi ni Nono na natulog siya sa loob ng 2 oras at nagkamali sa pagsusulit, dahil siyam ang naisulat niyang sagot imbes na 8. Gayunpaman, tiniyak ni Nono na pasado pa rin siya. Pagbalik sa kanyang silid, binati siya ni Finger dahil pumasa siya sa pagsusulit. Tinanong siya ni Finger kung nakapili na siya ng mga aralin, kung kinuha niya ang aralin ni Professor Mans. Ibinunyag ni Finger na wala si Mans sa universidad sa loob ng 2 linggo dahil nasa isang misyon ito. May mga ulat na natagpuan ang mga bakas ng isang sinaunang dragon. Makikita na pinamumunuan ni Mans ang isang ekspedisyon sa isang lumubog na lungsod. Sina Aki at Yi Sheng ay nagsuot ng mga kagamitan at lumangoy sa tubig. Natagpuan nila ang pintuan patungo sa nakalimutang nayon. Ipinabatid ni Mans kay Anjo na nakita nila ang lungsod na yari sa tanso, ngunit kailangan nila ng susi para makapasok. Pinayagan siya ni Anjo na gamitin ang susi. Sa isang silid, nakakita si Mans ng isang sanggol na may dalisay na dugong dragon. Dinala niya ito at lumangoy pabalik sa pintuan. Ginamit ni Mans ang sanggol bilang susi upang mabuksan ang pintuan. Matapos magbigay ng mga tagubilin kina Aki at Yi Sheng, bumalik siya sa barko habang dala ang sanggol. Pagbalik sa barko, nag-utos si Mans na suriin ang buong lungsod. Sina Aki at Yi Sheng ay nakarating sa isang silid kung saan nakita nila ang isang malaking tansong haligi. Nagpasya si Yi Sheng na magpatuloy sa pagdalugad, habang nanatili si Aki upang kumuha ng mga litrato gamit ang kanyang maskara, at ipadala ang mga imahe sa barko. Habang kumukuha ng litrato, biglang nanghina si Aki at nawalan ng malay, ngunit dumating si Yi Sheng sa tamang oras at ginising siya. Sinabi ni Yi Sheng na nakakita siya ng isang bangal na dadalhin nila sa barko, sa pag-aakalang may natutulog na dragon na sanggol sa loob nito. Gayunpaman, biglang gumana ang sistema ng seguridad ng lungsod ng aksidenteng mahawakan ni Aki ang isang maliit na estatwa. Nagsimulang magbago ang estruktura ng lungsod, kaya mabilis na lumangoy ang dalawa para makabalik sa barko. Sinabi ni Yi Sheng na tila na restart ni Aki ang buong lungsod. Sa Castle College, tinawag ang mga estudyante na may A-rank pataas sa emergency room. Bago umalis si Mingfei sa kanyang silid, may pumasok na naman sa kanyang isipan, at binigyan siya ni Mingzi ng cheat code upang madaling malutas ang anumang mapa na makikita niya. Pagdating niya sa hall, nakita ni Mingfei ang ibang mga estudyante na nagtitipon para sa mga tagubilin. Napansin niya ang isang babae mula sa pagsusulit, na nangangahulugang nasa A-rank pataas din ito. Ipinaalam sa kanila na 2 miyembro ng Execution Bureau ang nakulong sa mga guho ng dragon, at kailangan nilang tumulong para mailigtas ang mga ito. Inabisuhan ng mga propesor ang mga estudyante na mayroon silang 20 minuto upang hanapin sina Aki at Yi Sheng, bago maubusan ang mga ito ng oxygen. Hinikayat nila ang mga estudyante na gawin ang lahat upang mailigtas ang kanilang mga kasama. Agad na nagsimula ang mga estudyante sa kanilang trabaho, habang umaasa ang mga propesor na makakahanap sila ng solusyon bago maubos ang oras. Naalala ni Mingfei ang code na ibinigay sa kanya ni Mingzi, at ginamit niya ito upang makita ang mapa. Sa tulong ng code, nagawang makita ni Mingfei ang mapa, na nagdulot ng pagkamangha sa lahat. Agad na ipinadala sa barko ang interpretasyon ng mapa, upang matulungan sina Aki at Yi Sheng na makalabas. Napagtanto nila na ang tanging daan palabas ay kailangang magpatuloy sa ibaba.
Natuwa si Mans nang malaman niyang sapat pa ang oxygen ng dalawa upang makalabas. Gayunpaman, nalungkot si Aki, iniisip na hindi sila aabot dahil kulang ang kanilang natitirang oxygen. Pinalakas naman ni Yisheng ang loob ni Aki at sinabing makakaligtas sila, na nagbigay ginhawa sa kanyang pakiramdam. Sa ilang sandali pa, napagtanto ni Mans na nagkamali sila sa pagkalkula ng oxygen, iniisip lamang nila ang oxygen na kailangan para makalabas ng guho, ngunit hindi ang oxygen na kakailanganin para makabalik sa ibabaw. Iniutos ni Mans na ibaba ang barko malapit sa ibabaw ng tubig at ilagay ang mga lifeboat. Nakatanggap si Ming Fei ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Old Tang. Napansin ni Tang na masama ang pakiramdam ni Ming Fei, kaya't pinalakas niya ang loob nito at hinikayat siyang manatiling positibo, kahit sa mahihirap na sitwasyon. Bumalik sa barko, nagsimula ng maghanap ang kanilang mga kasama kina Aki at Yisheng. Nang halos sumuko na si Mans, nakatanggap siya ng balita na may natagpuan ang rescue team. Lumitaw si Aki sa ibabaw ng tubig, dala ang nakuha nilang banga at iniabot ito kay Mans. Ibinunyag ni Aki na isinakripisyo ni Yisheng ang kanyang sarili para siya ay mailigtas. Bigla namang kinuha si Aki ng isang hindi kilalang nilalang at hinabol ang barko, kaya kumuha si Mans ng baril at pinaputukan ang halimaw. Matapos ang ilang pagbaril, hindi pa rin nila ito napatay. Nagpasya silang umatake ng mga missile sa tubig, ngunit nilamon lang ito ng nilalang. Nang pasabugin ang mga missile sa loob ng nilalang, inakala nilang napatay na nila ito. Bigla namang lumitaw ang isang kamay mula sa tubig, at inatake ang katulong ni Mans. Napagtanto ni Mans na ang kalaban nila ay isang dragon, at pinagtatawanan lamang sila nito. Nagplano silang pasabugin ang natitirang mga missile sa dragon, ngunit binalaan ni Mans na magpapakawala ito ng malakas na apoy. Iniutos niya na patakbuhin ng mabilis ang kanilang barko patungo sa dam, upang magamit ito bilang harang bago nila pasabugin ang mga missile. Hinabol sila ng dragon, ngunit nagawa nilang makarating sa tamang oras. Pinasabog nila ang mga missile, na nagkulong sa dragon sa pagitan ng mga pader ng dam. Sa kabila nito, isang ngipin ng dragon ang tumilapon at tumama kay Mans. Pagbalik sa kolehiyo, ipinaalam ng principal sa mga estudyante na ligtas na nakadaong ang barko. Lahat ay nagpasalamat kay Ming Fei sa kanyang kahangahangang nagawa. Pagkalabas sa emergency room, nilapitan siya ni Zihang at inalok na sumali sa Lionheart Club, ngunit nag-atubili si Ming Fei at tinanggihan ang kanyang alok. Sinabi ni Zihang na wala siyang galit kay Ming Fei anuman ang club na piliin nito, at tiyak na mag-aalok din si Caesar na sumali siya sa union. Pinalaya mula sa simbahan ang mga kalapati, na nagbigay ng senyales na nawalan sila ng kasamahan. Bumalik sa barko, iniulat ni Mans sa principal ang lahat ng kanyang natuklasan bago siya mamatay. Sinabi rin niya na sabihin sa mga estudyante na siya ay nasa isang bagong misyon, upang hindi maapektuhan ang kanilang kumpiyansa. Ipinahayag naman ni Anjo sa kanyang kasamahan na ang banga na kanilang natagpuan, ay naipadala na sa kolehiyo para alamin kung ano ang laman nito. Habang binibigkas ang kanyang huling hininga, sinabi ni Mans kay Anjo na humanap ng bagong tagapagturo para kay Nono. Nakatanggap si Ming Fei ng imbitasyon sa isang kasiyahan mula kay Caesar. Nag-alinlangan si Ming Fei na pumunta dahil wala siyang formal na kasuotan, ngunit sinabi ni Finger na maaari siyang mangupahan sa drama club. Pagsapit ng gabi, dumating sina Ming Fei at Finger sa lugar ng kasiyahan. Dumating din si Nono at personal na sinalubong siya ni Caesar, at napag-alaman ni Ming Fei na kaarawan pala ni Nono ang okasyon. Nagsimula na ang kanilang kasiyahan, ngunit wala silang mga kasama na babae, kaya napilitan sina Ming Fei at Finger na magsayaw ng magkasama. Habang natutuwa si Finger, tila isa namang bangungot ang karanasan na ito para kay Ming Fei. Matapos ang kanilang sayaw, nagbigay ng makapangyarihang talumpati si Caesar at sinamantala ang pagkakataon upang sabihan si Ming Fei na sumali sa kanilang club. Naguluhan si Ming Fei, ngunit sinabi ni Caesar na maaari niyang pag-isipan ang kanyang alok bago magdesisyon. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang isang babae mula sa 3E test at isinayaw si Ming Fei. Hindi marunong sumayaw si Ming Fei kaya siya ang tinutulungan ng babae. Nang tanungin niya ang pangalan nito, sinabi ng babae na tawagin na lang siyang Zero. Matapos ang kanilang magandang sayaw, umalis na ang babae. Nang pag-alis ni Zero, lumabas din si Ming Fei at nakita niya si Nono na pumasok sa sasakyan ni Caesar. Nilapitan niya ito upang batiin sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Nono na pagod na siya kaya't aalis na siya sa kasiyahan. Tinanong niya si Ming Fei kung marunong ba itong magmaneho at nang sumagot ito ng oo, inanyayahan siya ni Nono na dalhin siya sa tuktok ng bundok para makapagpahinga.
Nang umalis ang dalawa, sinalakay ng mga armadong kalalakihan ang paaralan. Napag-alaman ng mga estudyante na kailangang kumuha ng armas upang ipagtanggol ang kanilang paaralan. Habang nagmamaneho, may pumasok na naman sa isipan ni Ming Fei at nakita niya ang sarili niyang katauhan na katabi niya sa sasakyan. Natakot siya dahil ang pagpunta sa Dreamland ay maaaring magdulot sa kanila ng aksidente sa totoong buhay. Subalit ay itinuro sa kanya ni Ming Zi ang tamang daan habang nagmamaneho sila. Tinanong ni Ming Zi si Ming Fei kung handa na ba siyang magtapat ng nararamdaman kay Nono, at binigyan niya rin si Ming Fei ng isa pang cheat code. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, umalis sila sa sasakyan. Bumalik sa kanilang paaralan, natuklasan na ang mga sumalakay ay maaaring naglalayon na nakawin ang banga na kakadating lang. Isa sa mga mananalakay ay nakitang nakikipag-usap sa isang babae na tila kanilang pinuno. Sa ilang sandali, ang ilan sa mga mananalakay ay nahuli at naitali. Sinabi ni Manstein na kailangang alisin ang harang na pumipigil sa kanilang mga kapangyarihan, upang madali nilang mahanap ang ibang mga mananalakay. Tumawag siya sa kanyang ama, ang tagapagbantay sa gabi, upang tanggalin ang harang. Pumayag ang kanyang ama at tinanggal ang harang, kaya nagkaroon sila ng ganap na kontrol sa kanilang mga kapangyarihan. Bumalik sa bundok, sinabi ni Nono kay Ming Fei na alam niya ang tungkol sa pagkamatay ni Mans, ngunit pinili nilang huwag sabihin sa mga estudyante. Ipinaliwanag niya na nagbigay si Mans sa kanya ng isang lihim na code sa Destiny Dice, at naihanda na nila ang balitang si Mans ay nasa bagong misyon. Tinanong ni Ming Fei si Nono kung malungkot siya, ngunit sumagot ito ng hindi. Sa paaralan, matapos maalis ang harang, ginamit ng kapitan ang kanyang kapangyarihan upang itago ang sarili at ang kanyang mga kasamahan para hindi sila makita. Pinalabas ni Manstein ang kanyang mga ahas mula sa kawalan upang hanapin ang mga mananalakay. Sinabi ni Guderia na nasa mga estudyante na ang responsibilidad na pigilan ang mga mananalakay, dahil wala ang mga pangunahing tauhan sa paaralan. Makikita ang isa sa mga mananalakay na nagngangalang 13 ay kumikilos mag-isa, dahil may hiwalay siyang misyon na iniutos sa kanya ng kanilang pinuno. Pupunta siya sa wine cellar bilang kanyang susunod na destinasyon. Pagdating niya roon, binuksan niya ang panloob na pinto gamit ang security card na ibinigay sa kanya. Sa simbahan naman, ginamit ni Caesar ang kanyang yanling, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita at marinig ang lahat sa kanyang paligid. Tumawag si Caesar kay Zihang at tinanong kung dumating na ang kanyang kalaban, ngunit sumagot si Zihang na wala pa. Sinabi ni Kaiser na malapit na niyang harapin ang kanyang sariling pagsubok. Inutusan ng mga propesor ang Lionheart Society na lumikas mula sa aklatan, ngunit sinabi nila kay Zihang na manatili roon. Pumasok ang mga mananalakay sa simbahan, ngunit agad nilang napagtanto na nahuli na sila. Ipinakilala ng kapitan ng mga mananalakay ang sarili niya bilang si Sakato Kumai, lumalabas na siya ay kapatid ni Aki. Nagpaabot ng pakikiramay si Caesar, ngunit sinabi ni Mai na hindi na ito kailangan dahil hindi naman sila ganoon kalapit ni Aki. Pinatugtog ni Mai ang isang kanta, at sinabi niyang maglalaban sila kapag natapos ang musika. Isa sa mga mananalakay ang nagbiro, ngunit dahil sa lakas ni Caesar, napabagsak niya ang lahat ng kalaban maliban kay Mai. Nagtataka si Caesar kung bakit sedative bullets ang ginagamit ng mga mananalakay, sa halip ng mga nakamamatay na bala. Ipinaliwanag ni Mai na ang trabaho niya ay pigilan si Caesar, habang isa pang babae ang naglalayong pigilan si Zihang. Ang layunin nila ay harapin silang dalawa, dahil sila ang pinakamalaking banta sa kanilang misyon. Sa kanilang aklatan, isang babaeng may suot na maskara ang pumasok upang labanan si Zihang. Wala itong dalang sandata, kaya nagduda ang mga propesor kung sapat ba ang kanyang lakas para harapin si Zihang nang walang armas. Ginamit ni Zihang ang kanyang yanling, na tinatawag na Royal Blaze, isang pambihirang kakayahan. Biglang nagliyab sa apoy ang kanyang buong paligid. Napagtanto ng mga propesor kung bakit itinago ang kakayahan ni Zihang, maliban sa principal at sa kanyang tagapangasiwa. Ito rin ang dahilan kung bakit inilikas ang lahat mula sa aklatan. Sa gulat ng lahat, ang babaeng kalaban ay naglabas ng kaparehong kapangyarihan ni Zihang. Samantala ay nakarating si 13 sa mga ice chamber at nakita si Eva, isa sa mga personalidad ni Norma. Sinabi ni Eva na hindi niya mapipigilan si 13 dahil gumamit ito ng high clearance card. Nag-usap sila at itinuro ni Eva kung saan siya dapat magtungo. Habang patuloy sa kanyang misyon, ipinaalam kay 13 na tumaas ang kanyang bayad sa 5 milyon. Sa kanyang paglalakbay, nahulog siya sa isang imbakan ng tubig at nawala ang kanyang cellphone bago niya matanggap ang huling utos. Lumangoy siya papunta sa unahan hanggang sa makakita siya ng pinto.
Habang natatakot siyang buksan ito, may narinig siyang boses na tumawag sa kanya na kapatid. Sa kanyang gulat, aksidente niyang nabuksan ang pinto. Bumalik sa bundok, sinabi ni Nono kay Mingfei na siya ang nagpatawag sa kanya sa kasiyahan, at hindi si Caesar. Inalok niya si Mingfei na sumali sa union, at nilinaw na hindi siya inutusan ni Caesar para hikayatin siya. Ibinunyag niya na gusto niyang sumali si Mingfei sa kanilang club, para siya mismo ang makaprotekta sa kanya. Lumalabas din na may nakatakdang kasal sina Caesar at Nono. Upang malihis ang kanilang usapan, sinabi ni Nono kay Mingfei na may isang tao na laging nagbibigay sa kanya ng regalo tuwing kanyang kaarawan, ngunit hindi niya alam kung ano ang matatanggap niya sa taong ito. Nang mapansin ni Mingfei na medyo malungkot si Nono, ginamit niya ang cheat code na ibinigay sa kanya ni Mingzi. Biglang nagbago ang kanilang paligid, nagsimulang tumugtog ang musika habang nagliliwanag ang mga paputok. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang palamuting paputok na bumuo ng mga salitang Happy Birthday Nono. Napangiti si Nono sa kanyang nakita, ngunit nang ibaba niya ang kanyang ulo, isang luha ang bumagsak. Napagtanto ni Mingfei na ang tinutukoy ni Nono ay ang kanyang yumaong ina, na laging nagre-regalo sa kanya tuwing kanyang kaarawan. Sa kanilang paaralan, matapos buksan ni 13 ang pinto, biglang pumasok ang malakas na agos ng tubig na nagdala sa kanya sa isa pang silid, at nagulat siya nang makita ang isang malaking pating. Sa kabila ng kanyang inaasahan, hindi siya inatake nito, at sa halip ay lumangoy ito palayo. Ibinunyag ni 13 na may kakaiba sa kanya na nagtataboy sa mga hayop. Nagpatuloy siya papunta sa isang lihim na pasilidad sa ilalim ng kolehiyo. Gamit ang dala niyang security card, nakapasok siya sa pinto. Makikita sa loob na nagpapaliwanag si Anjo sa mga siyentipiko tungkol sa isang banga. Matapos itong suriin, natuklasan nilang may dragon embryo sa loob nito. Sa masusing pagsusuri, nalaman nilang dapat ay may 2 embryo sa loob, ngunit ang isa ay nakatakas. Balak ng mga siyentipiko na buksan ang banga para mabilis makita ang laman nito, ngunit pinigilan sila ni Anjo. Pinagalitan niya ang lahat at iniutos na lisanin ang silid. Nang makaalis ang mga tao, nagkaroon ng pagkakataon si 13 na makapasok. Lumapit siya sa banga at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Habang ginagawa niya ito, muli siyang nagkaroon ng pangitain ng isang bata na tumawag sa kanya na kapatid, dahilan para siya ay magulat. Nagdesisyon siyang umalis na lang at hindi na kinuha ang banga. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na nahulog ang bote sa kanyang bulsa. Ang huling utos sa kanya ay ibuhos ang laman ng bote sa banga, kunin ang laman nito at bumalik. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang misyon, dahil nawala niya ang kanyang cellphone kung saan nakasulat ang mga utos. Pagkalipas ng ilang saglit, pumasok sa silid ang isang misteryosong tao na malamang ay si Anjo. Pinulot niya ang bote at ibinuhos ang laman nito sa banga. Pagkatapos ay sinugatan niya ang kanyang kamay, at nilagay ang dugo. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya na ang kanyang dugo at ang dragon ay nasa mga kamay na ng Nidhogg. Sa simbahan naman, sinabi ni Caesar kay Mai na kung matatalo siya nito sa loob ng 3 atake, siya ang kikilalaning panalo sa kanilang laban. Mabilis na umatake si Mai, ngunit madaling naiwasan ni Caesar ang kanyang unang pag-atake. Sa pangalawang beses, pinigilan ni Caesar ang kanyang pag-atake. Sa pangatlo ay mas naging agresibo si Mai, ngunit muli itong napigilan ni Caesar. Sa kanyang desperasyon, naglabas si Mai ng baril upang maisahan si Caesar. Bigla namang may isang bata sa malayo na nagbulong ng mga salita, na nagdulot ng pagsabog at naghiwalay sa kanila. Pinuntahan nila ito at nakita ang mga natunaw na bakas na papunta sa labas. Nagulat si Caesar nang may nakalusot sa kanya, nang hindi niya man lang naamoy o naramdaman ang presensya, at sinabi niya na narinig niya ang tunog ng elevator. Base sa direksyon ng paggalaw, napagtanto niya na nagmula ito sa basement. Habang naglalakad pabalik sa paaralan, nagtataka si Mai kung anong uri ng halimaw ang nakatago roon. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Nono at Mingfei na may kaguluhan sa paaralan. Gayunpaman, pinakalma ni Nono si Mingfei, sinasabing magiging maayos ang lahat bago pa sila makarating. Sa kanilang paaralan, patuloy ang laban ni Zihang at ng misteryosong babae. Napansin ng mga propesor na hindi ibinibigay ng babae ang kanyang buong lakas, na para bang ang layunin niya ay pigilan si Zihang at hindi ang patayin. Makikita si 13 na nagtatangkang tumakas sakay ng motorsiklo, ngunit hindi sinasadyang mabangga siya ng kotse ni Mingfei at Nono. Lumapit si Mingfei upang humingi ng paumanhin, ngunit sa kanilang pagkabigla, nagkakilala sila ni 13. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Mingfei na si 13 ay si Old Tang, ang kanyang matagal ng kaibigan.
Pagkatapos ay nagpanggap sila na gawing hostage si Ming Fei upang makatakas si Tang. Gayunpaman, naputol ang kanilang plano nang biglang lumitaw ang isang bata na may enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Sinubukan ng mga gwardya na barilin ang bata, ngunit pinipigilan ng kanyang harang ang mga bala. Lalo lamang nagalit ang bata, at hindi nila ito nagawang pigilan. Sa kabilang banda, nahinto ang laban ni Zihang at ng babae nang malaman nilang mas malaki ang kaguluhan sa paaralan. Pinuri ng babae si Zihang sa kanyang kakayahan bago siya umalis. Si Manstein naman ay tumawag sa kanyang ama upang muling ibalik ang harang, ngunit sinabi ng kanyang ama na walang silbi ito, dahil ang kanilang kalaban ay ang First Generation Dragon, ang hari ng tanso at apoy. Makikita naman na tumawag si Mai sa kanyang pinuno, upang iulat ang mga nangyari. Nagpadala siya ng video, at sa pagsusuri nito, nadiskubre ng pinuno na ang batang nakikita nila ay hindi ang hari ng tanso at apoy, kundi ang kanyang kapatid na si Constantine. Habang nagtatago silang tatlo sa likod ng mga haligi, inamin ni Tang na inutusan siyang nakawin ang banga sa pamamagitan ng online na transaksyon, at hindi niya alam na paaralan ni Ming Fei ang kanyang napuntahan. Biglang lumitaw si Finger at sumigaw ng malakas, nalaman tuloy ang kanilang lokasyon ni Constantine, na hinahanap sila. Lumapit si Constantine sa kanila, ngunit muli silang tumakbo at tumakas. Sa puntong ito, nakatanggap si Mai ng impormasyon mula sa kanyang pinuno na ang mga Frigga bullets, na ginagamit bilang pampakalma, ay may bahagyang epekto laban kay Constantine. Agad na nagpalit ang mga gwardya at estudyante ng Frigga bullets, at sinimulan ang pag-atake kay Constantine. Makikita na tumatakbo sina Ming Fei papunta sa isang pool at tumalon sa tubig upang magtago. Narinig na nilang papalapit si Constantine, kaya nagdesisyon silang lumangoy sa ilalim ng tubig. Paglipas ng ilang sandali, itinaas ni Ming Fei ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, ngunit sa kanyang pagkabigla, nasa ibang pool na siya. Pagkatapos niyang umalis, napansin niya na nagbago ang kanyang kapaligiran. Napagtanto niyang isa ito sa mga pangitain ni Ming Zi, kaya nagsimula siyang maghanap sa kanya. Bigla niyang nakita si Constantine at napansin niya ang gusali mula sa mapa ng Bronze City, dahilan upang makilala niya ang Dragon Kid na humahabol sa kanila. Natakot siya at umatras, ngunit biglang lumitaw si Ming Zi at tinadyakan palayo si Constantine. Sinabi ni Ming Zi kay Constantine na lumayo sa kanyang kapatid, at humanap na lang ng sarili niyang kapatid. Pagkatapos ay nagising si Ming Fei sa tunay na mundo, at natuklasang iniwan na siya ng kanyang mga kaibigan sa pool. Sa sandaling iyon, dumating si Principal Anjo at inimbitahan siyang sumama. Dinala ni Anjo si Ming Fei sa isang Overwatch Tower, at binigyan siya ng baril at isang bala. Ipinaliwanag niya na ang bala ay gawa sa Philosopher's Stone, at may kakayahang pumatay kahit ang pinakamalakas na dragon. Ang kailangan lang nilang gawin ay tamaan ito sa mata. Sinabi ni Anjo na gagamitin niya ang kanyang Yanling, na tinatawag na Time Zero, upang pabagalin ang lahat ng bagay sa paligid, kaya't magkakaroon si Ming Fei ng pagkakataong barilin si Constantine. Sa ilang sandali, nagbago ng anyo si Constantine at naging isang dragon. Pinuri ni Anjo ang mga estudyante sa kanilang husay, at sinabi niyang siya na ang bahala mula rito. Ginamit ni Anjo ang kanyang Yanling, upang umatake kay Constantine at pabagalin ang oras. Sa tulong ng kanyang kapatid, nagawa ni Ming Fei na barilin ang dragon. Nang matamaan ito, iniutos ng prinsipal na gumamit ng mga totoong bala dahil nanghihina na ang dragon. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaril, lumipad ang dragon papunta kay Tang at pinrotektahan siya mula sa mga bala. Tinawag siya nitong kapatid bago tuluyang nawalan ng hininga. Dahil sa pangyayaring ito, nagbalik ang alaala ni Tang bilang isang dragon at naalala niyang si Constantine ay kanyang kakambal. Dahil sa matinding lungkot at galit, tuluyan na niyang ibinunyag ang kanyang tunay na pagkatao bilang ang Dragon King na si Norton. Makalipas ang ilang oras, tinanong ng ama ni Manstein si Anjo kung bakit hindi na lang niya pinatay si Tang, bago pa ito maging isang dragon. Sinabi ni Anjo na napapagod na siyang ikulong ang mga Dragon King, at nais na niyang wakasan ang mga ito ng tuluyan. Idinagdag pa niyang mahigit 100 taon na siya, at kailangan niya ng taong papalit sa kanyang gawain. Dahil sa kanyang hybrid na dugo, nanatili siyang mas bata kumpara sa kanyang mga kaedad. Ipinaliwanag rin niya na laging nagagalit ang mga dragon kapag nawawalan sila ng mahal sa buhay, at ito ang pumipigil sa kanila na mag-isip ng mahinahon. Sigurado si Anjo na ang puot ni Norton ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang plano ni Anjo ay patayin ang 4 na Dragon King, bago tuluyang harapin ang Dragon Emperor na si Nidhogg.
Kinabukasan, nasa dormitoryo sina Finger at Mingfei at pinag-uusapan ang mga pangyayari noong nakaraang araw. Sinabi ni Finger na bumalik na ang mga leader ng kanilang paaralan, kaya wala na silang dapat ipag-alala. Ibinunyag ni Mingfei na sasali siya sa union, at dumating ang isang estudyante at ibinigay ang kanyang club card. Sinabi ng estudyante na tiniyak ni Nono na sasali si Mingfei, kaya matagal na niyang inihanda ang card para sa kanya. Hindi nagtagal, ipinatawag ni Principal Anju si Caesar at inatasan na isama si Mingfei sa isang misyon. Matapos matanggap ang utos, ipinatawag ni Caesar si Mingfei at ipinaliwanag ang kanilang misyon. Natakot si Mingfei at sinabing ayaw niyang sumama, ngunit dumating si Nono at sinabing aalagaan niya ito na parang tunay na kapatid. Dahil dito ay pumayag si Mingfei, ngunit sinabi ni Caesar na kailangan munang ihanda siya sa loob ng 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan, sumailalim si Mingfei sa matinding pagsasanay. Sa kabila ng lahat, nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili at ibinigay kay Finger ang kanyang S-rank card, sakaling mamatay siya sa misyon. Pagkatapos ay agad na ginamit ni Finger ang card upang bumili ng kung ano-ano. Nagulat si Mingfei sa ginawa ni Finger, ngunit napagtanto niyang mali ang kanyang iniisip nang ibalik ni Finger ang kanyang card. Pinalakas nito ang kanyang loob at sinabihan siyang magiging maayos ang lahat. Dahil sa kanyang mga sinabi, nagkaroon ng bagong kumpiyansa si Mingfei. Ipinahayag ni Finger na bawal magsama ang mga magkasintahan, ngunit ang dahilan kung bakit nakapasok ng magkasama sina Aki at Yisheng, ay dahil hindi pa nila opisyal na inanunsyo ang kanilang relasyon. Dahil dito, napagtanto ni Mingfei na hindi maaaring magsama sa misyon sina Caesar at Nono. Makikita naman na tinawag ni Norton ang isa sa kanyang mga dragon na alagad, upang ihanda ito sa kanilang gagawin. Sa ilang sandali, dinala na sina Mingfei sa barko para sa kanilang misyon. Ipinaalam sa kanila ni Manstein na mas armado na ngayon ang barko, at hindi na ito madaling masisira. Mayroon na silang mataas na antas ng kagamitan na kayang talunin ang isang dragon. Ang plano nila ay bumalik sa Bronze City at wasakin ito bago pa ito mapasa kamay ni Norton. Naniniwala silang kailangang bumalik ni Norton sa lungsod upang magbago sa isang kokon, at kapag natapos ang pagbabagong ito, lalabas siya sa kanyang pinakamalakas na anyo. Ipinaliwanag ni Manstein ang kanilang plano, magkasama sina Nono at Mingfei, at sila ang unang pupunta upang hanapin ang kokon at sirain ito. Habang naghahanda, ipinaliwanag ni Nono kay Mingfei ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga suot. Sinabi niya na may nakadikit sa kanila na consciousness line, isang koneksyon na magagamit ng barko upang hilahin sila pabalik kung sakaling may mangyaring masama. Sa ilang sandali pa, lumangoy na sila sa tubig. Pagdating nila sa tarangkahan, kailangang ilagay ni Mingfei ang kanyang dugo upang ito ay bumukas. Ngunit bigla siyang kinagat ng tarangkahan, at bumitaw lamang ito nang matikman ang dugo ng isang tunay na dragon. Matapos nito, bumukas ang tarangkahan, kaya agad niyang binalot ang kanyang daliri bago nila ipinagpatuloy ang paglangoy patungo sa lungsod. Dumaan sila sa isang pasukan kung saan walang tubig, at nadiskubre nilang maaari silang huminga ng maayos sa loob. Inalis nila ang kanilang mga maskara upang makatipid sa supply ng oxygen, at nagpatuloy sa kanilang misyon. Gamit ang isang pampakulay na ibinigay ni Manstein, nalaman nila ang tamang daan na dapat tahakin at patuloy silang sumusunod dito. Habang patuloy sila sa kanilang pagtakbo, napansin ni Mingfei at Nono ang isang silid na may mga ukit tungkol sa ebolusyon ng mga dragon at mga tao. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang parehong haligi na nakita ni Aki at Yisheng. Matapos nilang iwanan ang lugar na iyon, nagpatuloy sila hanggang sa marating ang isang silid kung saan nakatayo ang isang dambuhalang estatwa na inialay kay Norton. Napagtanto ni Nono na hindi maaaring magkasama sa iisang lugar ang palasyo ng hari at ang altar, kung saan tinatanggap ang mga sakripisyo. Lumangoy sila pababa at natagpuan ang isang libingan, kung saan nakalagay ang mga tao na lumaban sa hari ng dragon libu-libong taon na ang nakalipas, noong hindi pa lubog sa tubig ang lungsod. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang isa pang tarangkahan at ginamit nila ang dugo ni Mingfei upang buksan ito. Dahil dito, naputol ang kanilang koneksyon sa barko, na nagresulta sa pagkawala ng kanilang consciousness line. Agad namang ginamit ni Caesar at Manstein ang kanilang kakayahan upang subukang hanapin ang kanilang mga kasamahan. Napadpad sina Nono at Mingfei sa isang bahagi ng lungsod na hindi pa nila napuntahan. Sa kanilang harapan, may isang gusali, at nagpasya silang pumasok upang siyasatin ito. Napagtanto ni Nono na magagamit niya ang kanyang kakayahan upang makakuha ng impormasyon.
Matapos niyang gamitin ang kanyang kasanayan, nadiskubre niya na ang gusaling kanilang kinalalagyan ay ang palasyo ni Norton. Dito nanirahan si Norton kasama ang kanyang kapatid daang libong taon na ang nakalipas. Ibinunyag din ni Nono na pinili niyang alagaan si Ming Fei, dahil naniniwala siyang nagkamali siya sa pagsali nito sa paaralan. Inakala niyang mananatili lamang si Ming Fei ng 1 o 2 araw bago sumuko. Matapos nito, tiningnan ni Nono ang isang timer at sinabing may sapat pa silang oras upang makabalik sa ibabaw. Bigla nilang napansin na may ilaw sa loob ng gusali, senyales na may isang taong nagbukas nito kamakailan. Napagtanto nilang kasalukuyang nasa lungsod si Norton, kaya agad silang tumakbo palayo. Dumiretso sila sa tarangkahang nagdala sa kanila sa lungsod, at ginamit ito upang makabalik sa kanilang dating kinaroroonan. Sa kanilang pagbalik, nadiskubre nila na may nagtanggal ng consciousness line, na dapat sana'y gagamitin nila upang makabalik sa barko. Hindi nagtagal, natukoy nila na muling isinasaayos ang buong lungsod at nagsimula itong gumuho. Mabilis silang bumalik sa palasyo, upang hanapin ang isa pang tarangkahan na maaaring magamit nila sa paglabas. Sa kanilang barko, nais ni Caesar na lumangoy upang hanapin sila, ngunit pinigilan siya ni Manstein. Sinabi ni Manstein na ang tunay nilang misyon ay patayin ang hari ng mga dragon, at ang pagpunta sa kanila ay makakaapekto sa kanilang layunin. Makikita na patuloy pa ring naghahanap ng daan palabas sina Nono at Ming Fei sa ilalim ng tubig. Naalala ni Ming Fei ang cheat code na ibinigay sa kanya ni Ming Zi, kung saan may mapa. Ginamit niya itong muli at biglang narinig nila ang boses ni Finger na nakikipag-usap sa kanila. Sinabi ni Ming Fei kay Finger na gamitin ang mapa, upang gabayan sila palabas ng lungsod. Nalaman nilang ginamit ni Ming Fei ang utak ni Manstein bilang tagapagdala ng signal, para maabot si Finger. Gayunpaman, kulang sa kasanayan si Finger dahil isa lamang siyang F-rank. Sa kabutihang palad, naalala niya ang kanyang matalik na kaibigang si Eva. Humingi siya ng tulong kay Eva upang mabigyan siya ng walang limitasyong kasanayan. Sa tulong nito, nagawa niyang suriin ang mapa, at nagsimulang magbigay ng direksyon kina Nono at Ming Fei upang makalabas sila ng lungsod. Gayunpaman, dahil sa matinding paggamit, hindi ito kinaya ng utak ni Manstein at nawalan siya ng malay. Dahil dito, si Caesar ang pumalit bilang pinuno ng barko, at agad siyang nagbigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay bigla na lamang silang inatake ng isang dragon, at inakala nilang si Norton ang nasa likod nito. Iniutos ni Caesar na patakbuhin ang barko sa pinakamabilis na paraan. Habang hinahabol sila ng dragon, napansin ni Zero na hindi si Norton ang kanilang kalaban. Nakita nilang nakatayo si Norton sa isang burol sa di kalayuan. Sa kanilang pagmamasid, ang dragon na humahabol sa kanila ay dumiretso patungo kay Norton. Nang lumitaw ito sa tubig, natukoy nilang ang dragon na iyon ay si Samson. Pinuntahan ni Samson si Norton at nagpasalamat si Norton sa kanyang tapat na lingkod. Pagkatapos nito, pinatay ni Norton si Samson at pinagsama niya ang kanilang katawan. Napagtanto nila na ginawa ito ni Norton, upang hindi na siya kailangang bumalik sa lungsod para mabawi ang kanyang buong lakas. Ang pagsanib niya kay Samson ay halos katumbas ng kanyang ganap na pagbalik sa dating lakas. Sa di kalayuan, makikita na nakatayo si Mai at tahimik na tinitingnan ang lahat. Nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang pinuno, na kailangang mamatay ni Norton at kailangang manatiling maayos si Ming Fei. Sa ilalim ng tubig, natagpuan ni Nono at Ming Fei ang katawan ni Yisheng. Nalaman nilang nakita ni Yisheng ang isang libro na kailangan niyang ibalik sa barko, ngunit hindi niya ito nagawa dahil ibinigay niya ang kanyang oxygen para kay Aki. Kinuha ni Nono ang libro, at ipinagdarasal niya ang isang tahimik at walang katapusang kapayapaan para kay Yisheng. Nagsimulang gumuho ang lungsod, at natakot si Ming Fei. Ngunit pinagalitan niya ang kanyang sarili at sinabi na kailangan niyang maging matatag. Ayon sa kanya, palagi siyang umaasa sa iba upang siya ay mailigtas, at hindi niya kayang magsikap para sa kanyang sarili. Matapos itong sabihin mula sa kanyang sarili, nakahanap ng lakas ng loob si Ming Fei upang magpatuloy. Nakarating sila sa isang tarangkahan, ngunit nagsimulang bumagsak ang pader ng lungsod papunta sa kanila. Sinubukan ni Ming Fei na buksan ang tarangkahan gamit ang kanyang dugo, ngunit tumigil ang pagdaloy ng kanyang dugo dahil matagal na siyang nasa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang gamitin ang isang kutsilyo upang hiwain ang sarili, ngunit natakot siya at nahulog ito. Nang makita niyang malapit ng matabunan si Nono ng pader, tinanggal ni Ming Fei ang kanyang maskara at ginamit ang kanyang mga ngipin para kagatin ang kanyang daliri. Bumukas ang tarangkahan at lumangoy silang dalawa palabas ng lungsod.
Pagkatapos magising ni Manstein, nagbigay siya ng utos sa barko na kailangan ng tulong ni Nono at Mingfei, dahil malapit na silang maubusan ng oxygen. Agad na bumalik ang barko sa orihinal nitong posisyon, at naglagay sila ng rescue bell sa tubig. Sinampal ni Nono si Mingfei upang gisingin siya, dahil siya ay nawalan ng malay. Nang magising si Mingfei, natuklasan niyang pareho nilang ginagamit ang oxygen ni Nono, dahil nasira ang kanyang sariling suot. Ang problema nila ngayon ay kung paano makakabalik sa ibabaw ng tubig, gamit ang isang oxygen na mayroon sila. Sa parehong oras, dumating si Zihang sakay ng isang chopper upang magbigay ng tulong sa kanilang koponan. Bumalik sa ilalim ng tubig, nagdesisyon si Nono na tanggalin ang kanyang suot, at ipasuot ito kay Mingfei. Magaling lumangoy si Nono, kaya't kaya niyang magtagal sa tubig kaysa kay Mingfei. Nagpatuloy ang barko sa kanilang lokasyon, at si Caesar ay nag-iisip ng paraan upang labanan si Norton. Nagbigay si Zero ng ideya na gamitin nila ang kanilang kagamitan laban sa kanya. Kailangan lang nilang siguruhing aabot sila ng 100 na metro sa kanya, upang wala siyang sapat na oras para tunawin ito. Ang kanilang sandata ay kayang lumipad ng kasing bilis ng eroplano, at magkakaroon ito ng malakas na epekto laban kay Norton. Pumunta si Caesar sa deck ng barko upang harapin si Norton. Bago sila magsimula, sinabi ni Zero kay Caesar na takpan ang kanyang mga tenga, dahil magiging malakas ang pagsabog sa oras ng laban, sapagkat gagamitin niya ang kanyang kakayahan. Nilagyan ng tela ni Caesar ang kanyang mga mata, upang maglaan ng atensyon sa kanyang mga pandinig. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, at nagpaputok kay Norton upang magalit ito. Kapag nagalit na si Norton, susugod siya kay Caesar at magkakaroon ng mataas na tsansa na tamaan siya sa kanilang atake. Habang lumalala ang laban, tinanggal niya sandali ang harang upang bigyan si Zihang ng pagkakataong umatake kay Norton. Umatake si Zihang gamit ang Royal Blaze, ngunit madali lang na sinangga ni Norton ang kanyang atake. Hindi na ito nakakagulat, dahil ang lakas ni Zihang ay nagmumula kay Norton. Nang makita ni Caesar na nalihis ang atensyon ni Norton, iniutos niya kay Zero na simulan na ang kanilang atake. Ngunit nakalimutan ni Caesar na takpan ang kanyang mga tenga, habang papalapit ang kanilang atake kay Norton. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, bumagsak si Norton sa dagat at natuwa ang kanilang koponan na natapos na ang laban. Dahil sa epekto ng pagsabog, nagsimulang magdugo ang tenga ni Caesar, ngunit sinabi ni Zero na madali itong maayos sa pamamagitan ng isang maliit na operasyon. Habang nasa ilalim ng tubig, nakita ni Nono at Mingfei ang diving bell sa unahan. Masaya sila dahil sa wakas ay narating na nila ito. Tinulak ni Nono si Mingfei papasok sa bell, pero bago siya makapasok, biglang lumitaw si Norton at inatake siya gamit ang buntot nito. Habang pinapanood ni Mingfei si Nono na malapit ng mamatay, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Naalala niya kung paanong palaging nandyan si Nono para sa kanya. Sa sobrang sakit ng pagkawala ni Nono, napunta si Mingfei sa isang mahiwagang mundo ng mga pangitain. Nakahiga siya roon at doon niya nakita si Mingzi. Sinabi ni Mingzi na malapit nang mamatay si Nono sa totoong mundo, pero may pag-asa pa siyang mailigtas ito. Galit at desperado si Mingfei habang isinisigaw niya ang kagustuhang iligtas si Nono. Inamin niyang hindi niya kayang mawala si Nono, dahil sa lahat ng kabutihang nagawa nito para sa kanya. Ayon kay Mingzi, may solusyon siya sa problema ni Mingfei. Ibinigay niya ang cheat code para matalo si Norton, at mailigtas si Nono. Pero may kapalit ito, dahil ang bawat code ay katumbas ng isang buhay ni Mingfei. Kapag nakagamit siya ng 4 na code, magiging pagmamayari na siya ni Mingzi. Sa walang pag-aatubili, pumayag si Mingfei sa kanilang kasunduan. Nagulat si Mingzi sa desisyon ng kanyang kapatid, at sinabing kahit ilang libong taon ang lumipas, hindi siya papayag sa ganitong kasunduan. Idinagdag pa niyang tunay ngang nagbago si Mingfei dahil kay Nono, at nahulog ito sa kanyang patibong. Ibinigay ni Mingzi ang kapangyarihang pigilan si Norton na gamitin ang kanyang Yanling, pati na rin ang kakayahang pumili ng kahit anong kapangyarihan na gusto niya. Pagkatapos niyang kunin ang mga kapangyarihan, bumalik si Mingfei sa kasalukuyan. Lumangoy siya papunta kay Nono at pinagaling ang mga sugat nito. Itinali niya si Nono sa diving bell, at pinadala ito sa ibabaw ng tubig. Nang makita ni Mingzi na ligtas na si Nono, sinabi niyang panahon na para harapin si Norton. Ibinunyag ni Mingzi na ang aklat na kanilang nakuha ay likha ni Norton, at naglalaman ito ng 7 sins. Ginamit ni Mingfei ang aklat, at pinili ang dilaw at lila na kulay. Sinabi ni Mingzi na sa lahat ng mga sins,
Ang dalawang iyon ang pinakamahirap gamitin, kaya't magiging mas mahirap ang laban kay Norton. Gamit ang isa sa mga code, pinigilan ni Ming Fei si Norton na gamitin ang kanyang Yanling, at nagsimula ang matinding labanan. Sa kasagsagan ng laban, naglaho si Norton sa kailaliman ng dagat. Napuno ng pighati si Ming Fei habang iniisip ang mga taong malulungkot kung sakaling mamatay siya. Tinawag siya muli ni Ming Zi pabalik sa mundo ng mga pangitain, at binigyan ng lakas ng loob. Sinabi niya kay Ming Fei na malapit nang mawala ang epekto ng code sa Yanling ni Norton. Dahil sa kanyang kalungkutan, tuluyang ginamit ni Ming Fei ang sarili niyang Yanling, na nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas at bilis. Gamit ang Yanling ni Caesar, natunton niya si Norton at inilunsad ang isang malupit na atake patungo sa kailaliman ng dagat. Ngunit bago niya tuluyang tapusin si Norton, napagtanto niyang si Norton pala ay si Tang, ang kanyang matalik na kaibigan. Nag-alinlangan si Ming Fei at sinamantala ito ni Norton para sakalin siya. Sa huling sandali, dumating ang tulong ni Ming Zi. Ibinigay niya kay Ming Fei ang isang patalim, at pinilit siyang isaksak ito sa likod ni Norton. Habang lumulutang si Ming Fei sa ibabaw ng tubig, naaalala niya kung gaano kabuti si Tang sa kanya. Si Tang lang ang naniniwala sa kanya at wala nang iba. Ang mga luha ni Ming Fei ay puno ng kalungkutan habang patuloy siyang lumulutang. Sa kanilang barko, nagising si Nono at nilapitan siya ng kanilang mga kasamahan upang magbigay pugay. Napansin ni Zero si Ming Fei na lumulutang mula sa malayo, at agad siyang lumangoy upang tulungan ito at dinala niya pabalik sa barko. Makikita naman si Mai na nakatayo sa tuktok ng bundok, at napansin niyang lumulutang si Norton sa ibabaw ng tubig. Gamit ang Philosopher's Stone Bullet, tinapos niya ang buhay ni Norton at iniulat sa kanyang pinuno na natapos na ang misyon. Pagkaraan ng ilang araw, nakipagkita si Ming Fei sa principal. Nangako si Anjo na bibigyan siya ng buong marka para sa bahagi ng taon, ngunit kailangan niyang magsulat ng isang thesis bago matupad ito. Ang paksa ng thesis ay tungkol sa mga magkakapatid na hari at ang kanilang mga trono. Ipinahayag ni Anjo na nilikha ni Nidhogg ang 4 na hari bilang magkakapatid na kambal. Naniniwala si Anjo na ginawa ito ni Nidhogg upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Sinabi rin ni Anjo na ang mga dragon ay nag-aanyong tao upang makuha ang mga damdamin ng mga tao. Bagamat nawala ang mga alaala ni Norton noong nakatakas siya mula sa banga, hindi ito naging hadlang upang siya ay maging isang Dragon King. Sinabi ni Anjo na magdudulot sana siya ng takot sa kanilang mundo kung hindi siya napigilan. Ibinigay ni Anjo kay Ming Fei ang isang litrato ni Tang noong siya'y tao pa lamang, ngunit sinabi ni Ming Fei na mas mabuti pang itago na lang ito. Pagkatapos ay iniabot ni Anjo ang isang liham mula sa kanyang mga magulang. Binati si Ming Fei ng kanyang mga magulang sa tagumpay ng kanilang misyon, at sinabi na sabik na silang dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Pagkatapos basahin ang liham, tinanong siya ni Anjo tungkol sa mga nangyari sa kanyang misyon. Sinabi ni Ming Fei na pagkatapos matalo ni Caesar si Norton, may umatake kay Nono ngunit gumaling siya at si Ming Fei ay nakaligtas. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang mga pahayag ay pinigilan siya ni Ming Zi. Sinabi ni Anjo na walang problema kung hindi ibahagi ni Ming Fei ang lahat ng nangyari. Sa kanilang dormitoryo, nag-aaway sina Ming Fei at Finger nang biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas nila, nandoon si Caesar at humihingi ng asin. Ayon sa kanya, siya at si Zihang ay nakatira sa kwarto na nasa kanilang tapat. Si Nono at ang assistant ni Zihang ay lumipat din ng kwarto sa kanilang tabi. Nagkaroon ng maikling pag-uusap si Nono at Ming Fei, at nalaman niyang hindi niya naaalala ang mga pangyayari. Ang tanging naaalala lang niya ay ang hinawakan siya ni Ming Fei, ngunit hindi niya alam na si Ming Fei ang nagligtas sa kanya. Sa madaling salita, tanging si Ming Fei lang ang nakakaalam ng buong nangyari. Bumalik si Ming Fei sa kanyang kwarto at nakatanggap siya ng liham mula sa hindi kilalang tao. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang telepono. Ang teleponong ito ay ipinadala ni Ming Zi upang gawing mas madali ang kanilang komunikasyon, at upang hindi siya pilitin na pumunta sa mundo ng pangitain. Ang telepono ang magbabantay kay Ming Fei, upang matiyak na hindi siya tatakbo sa kanilang usapan. Matapos makita ni Anjo ang mga sagot ni Ming Fei, nakita niyang iginuhit ni Ming Fei ang kanyang sarili na nakaupo sa bintana kasama si Ming Zi. Nakilala ni Anjo si Ming Zi, ngunit sinunog niya ang papel at tinanggap si Ming Fei sa kanilang academy. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.